Pepe, oh. Silyo, halika na, kumain tayo. Naayos na ba lahat ang ating babaunin? Ayos na, kanina pa. Mabuti. Hoy! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Na kapag kanang kamay ang kinakailangan gamitin, kanan ang gagamitin mo. Opo. Opo ka ng opo. Pero kapag hindi ka napapansin, kaliwa rin ang ginagamit mo. Sige, kainot. Tayo aalis na. Silyo, hindi kaya. Ano ka ba naman? Hindi ba't yan ay napag-usapan na natin? Kasi kinakabahan ako eh. Baka kumapano tayo. Huwag kang matakot. Marami tayong aalis. Sigurado ka ba naman may pupuntahan tayo? Huwag kang magkalala. Ang sabi sa akin ni Paring Husto, doon sa Hacienda San Bartolome, mataas magpasweldo sa mga labrador, libre bahay, at may eskwelahan pa para sa mga bata. At kung mangungutang ka, mababa ang patubo. Hindi pares dito. Namistulang hayop ang trato sa atin ni Don Luis, pati ang kanyang mga tuhan. Siya kain at makaalis tayo. Si Basilio ay isa sa mga patatandang labrador sa hacienda. Masipag. Ginagalang ko siya. Kaya walang rason para ipapatay ko siya at ang kanyang mga kasama. Pero ano naman ang gagawin ng gwardiya ko? Hindi lang sa kaalaman nyo na hindi lang ni minsan pinasok ang ating hacienda ng mga magnanakaw ng hayop. Kaya, kung meron silang makitang gumagala-gala ng gabi, gagawin nilang nararapat nilang gawin. Inuulit ko, malungkot ang nangyari. Hindi lamang para sa inyo, kundi para sa akin. Ngayon, lahat ng namatayan, makakatanggap kayo sa akin ng konting pampalubag-loob. Ito naman si Pepe. Alang-alang kina Silyo. Magmula ngayon, hindi ka na magtatamas ng tubo. Dito ka na madedestino si Mr. Davis. Davis? Yes, sir. Take care of this boy.
Sana, para maiwasan ang nangyari kagabi, kung may balak kayong lumabas ng asyenda, magdala, magpala muna kayo sa akin. O kaya, kay Mr. Merrill. Yun lang. Magkakawin na kayo. Dry as a bone. Little oil will fix that right up. This one's better. Get out of my way, you goddamn goo-goo! All right, what's the problem, Merrill? Tell your pet monkey to stay out of my way. Don't call the kid a monkey. He is one, isn't he? The hell he is. I'll prove it to you. Come on, Goo-Goo, do your thing. Ikaw, boy! Iba na may What did your pet monkey say? You better get out of here, Merrill. And stay away from my boy. You're beginning to sound like a nigger lover. Get out. You certainly are a monkey lover. I like monkeys, too, but mine are all female. Don't mind him, Pepe. He's nothing but a mad dog. Ano, mad dog? Hey, forget it, huh? Hi, Pepe. You still working, huh? Yes, sir. I see you like that gun. Hmm? Yes, sir. Maganda. Very nice gun, sir. Maganda. But, there's a nicer one. Nice? Yeah, it's the latest. Look, come on, I'll show you. This is a .45 caliber automatic pistol. It's the official sidearm of the United States Army, and it's the most powerful handgun in the world. Only apart from blowing a big hole in you, it'll knock you flat on your popo. Now, if you're interested in learning about guns, there's a couple of things you should learn. One is maintenance and safety. Now, the second one, this is very important. You never pull a gun unless you intend to use it. You got that? Okay, now let me show you how it works. This here's what we call a magazine. You place the bullets inside the magazine. It takes 7 bullets. Once the magazine is loaded, you simply slide it into the gun, lock in position. Okay, now the gun is ready to use. Just for now, though, I'll take the magazine out. That's the first lesson in safety. You pretend the magazine is still there. You cock the gun. It's ready to fire. You want to try it? Come on, pull it.
Kabyawan! Ako po. Hindi ba alam na bawal magkabyaw maliban sentral? Sa sariling gamit lang po namin ito eh. Is this man the owner of this mill? Yes, sir. You're the one running this illegally. Take him to the central. You're a good-looking weak. Perhaps we can overlook this. If... You got them! Sa'yo, wala mo dito! Pagkabitawan ako! Put ka rin naman sa'yo ang kalamang gagitanin mo ko! I don't want to kill. I'm being a nice man. You illegal millers forced me to do it. Come on, guys. Let's get out of here.
Pepe! All right, Pepe. Where's my gun? What gun, sir? Pepe, the 45, the one I showed you. Here, sir. But, Pepe, Inside, sir. there's no gun in there. Look. Here, sir. I'm sorry, sir. I cleaned the gun and it's stable, sir. It's all right, kid. Forget it. Only next time you want to clean a gun, come around here and I'll show you how. To take it apart, you press that in there. There you go. It's all ready for cleaning. Now let's see if you can put it back together, huh? Me? Sure, why not? How? You'll never learn unless you try it. Come with me, you bitch, or I'm gonna kill you. Come here. Magpapit na naman ako! Tulungan niyo ako! You bitch! Pepe, tulungan mo ako! Ay! You little monkey! You're not only a monkey, you're also a thief. Where did you get that gun? Unggoy! Oh, the little monkey would like to learn how to play with guns. I'll show you a trick or two about guns. We'll count to 3. 1, 2, 3. Pepe! Pinatay mo si Mr. Merrill. No! I saw it! Run, Pepe, run! Hold it. Oh, wait. You, get out of here. Pepe? Pepe? Bakit? Inay, nakapatay ako, Inay. Ha? Sino? Magkano? Minura ako. Sabi sa akin, unggoy! Unggoy! Inang mabag. Bakit ang ginawa niyo, anak? Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko yung ano gustong gawin niyo, Inay. Yung magkano ho? Salbahe! Anong gagawin natin ngayon, anak? Kanding! Huwag na kayo mag-aksaya na panahon. Lisanan niyo ang lugar na ito. Baka nasundan ng gwardiya yan. Sige, alis na.
Madali! Oh, alis na! Salamat, Pepe, dumating ka. Nagbabanta ang mga tauhan ni Marcambo. Nasusunugin ang aming baryo kung sakaling hindi namin ibibigay ang kanilang kailangan. Tulungan mo kami, Pepe. Alam mo namang mahirap lang kami. Hindi namin kayang ibigay ang hinihingi nila. Ayaw naming matulog sa bayan ng Buena Vista na ngayon ay walang nakatayo ni isang bahay. May nasastan ba sa inyo? Wala, Pepe. Pero may dinlas silang mga babae. Nasaan sila? Nasa likod ng loob ng simbahan. Nagiinuman. Nakapagpusog tayo. Bakit ay pumalik-muli? Kasi naman, nakapusog tayo. Hindi na sa pagkain, sa lahat ng bagay. Natuloy mo naman ito. Kaya natin naman tika tapos kritik. Maraming magkagana. Pero, ilalaga ha? Alam niyo yan. Pero ito, kahit na mabigat, kaya kong disbitin. Papapaktayin nito. Naantala lang ako yun sa bayan ng Ambling. Hindi mayaalis sa isang ina mag-alala. Kumain ka na ba? Oo. Nilain ko sa labas dyan. Kukuha na lang ako nun. Alam mo, Pepe, naralaman ko kung saan ka nang galing. At nabusa ng isipin na ako'y nag-iimbog sa ginagawa mong pagtulong sa mga taong nangangailangan. Hindi naman. Kaya ko lang naman sila ito. Maaari kang mapahamak ka, hindi ba? Oo. Pero... Bakit hindi mo isipin ang iyong sarili? May sarili kang buhay. Yan ang intindi ko.
Inay, ba't kayo nagsalita ng ganyan? Ang tungkulin mo, sinali kang anak, ay matagal mo nang nagampanan. Labis na nagawa mo para sa akin. Ngayon, bakit hindi mo gawin ang iniutos ng iyong kalooban? Ginagawa ko yun, Inay. Ako'y isang ina. Pero kung iyong kalooban, alam mo, matagal mo nang gusto magbalik sa akin. Bakit hindi mo gawin? Hindi ko kayo mahal. Huwag mo akong intindihin, anak. Hindi ako pababayaan ng ating mga kapitbahay. Ang mahalaga, iba-isa sa tuparan ng iyong mga bata. Pati ko na ang gagawin ko sa tulak sa iyo ay maaari magkakahila ng higit ng ating pagkita. Kung yan ang magiging kabayaran ng iyong pagtulong, yan ang tatanggapin ko. Bigyan mo ng katarungan ng patay sa iyong ama at pati ng mga taong naam. Lumakas ka at samahan ka ng aking mga kasama. Ito yung bahay na sinasabi kong titirahan natin. O, Rumi, may bakante pa ba dyan? Meron pa. Oh, ito na. Ito tayo. Alam mo dito, kami taon eh. Dito kami tumutuloy. Mura kasi dito. Patulong, magandang hapon po, Mantino. Magandang hapon naman. Marami ho kami ngayon. Pwede pa ba? Pwede pa, pero hindi na 2 piso ngayon. 2.50 ang bawat isa hanggang sa matapos ng tapasan. Ay, dito ho. Dodong, tama-tama dating niyo, bukas na ang tanggapan ng sakada. Sana kaya, tumuli kayo para makapagpahinga. Ha? Tumo. Kayo. Sige, sige. Dodong, tala ko pa nagkasawa ka na. Pwede ba naman ako mag-asawa? Eh, alam mo naman palipat-lipat ako ng bayan. Kung saan mayroong tatabatin, doon ako. Dong, dito kayo sa loob. Ang padre na liwakin ko. Tara na ako. Tara kayo mga kasama. Ha, Rumi. Tagal tayo din nakikita. Magsinuwan mo na tayo. Saan pala ka dito sa mga bago? Naku, buhay na lang sa wala. Ang araw, nung buhay pa si Don Luis, sobrang higpit eh. Ngayon, sumuro dito dati na. Sabi pa nila, mas masahol pa. Oo nga, pero wala tayong pakialam dyan. Sakada lang tayo rito. Hindi naman tayo mga labrador sa asinda. Kagaya ko, kung mayroong tatabasin sa asinda, naroon ako. Pagkatapos, layot na. Bagay, tama si Dodong. Pero wala na tayong pakialam doon. Lilia, kaya mo na sila doon sa pulan. Hindi na kami sama sa punas. Sa karinderya na kami kakain. Oo, baka gusto mo makadalaw kila Teresa. Teresa, bigyan mo ako ng isang postang isda at saka isang kanin. Hoy, Mong, Dudong, nauna ka pa sa amin ah. oo, gutom na ako eh. Magandang gabi sa'yo, Teresa. Uy, Dodong! Kailan ka pa dumating? Kanina lang. Naku, kaibigan, pag natikman mo luto rito, hindi ka nakakain sa ibang karinderya. Siya nga pala, Teresa, kaibigan ko si Silmo. Teresa, Siya nga pala, nandiyan ba sa loob? Nasa loob. Palabasin mo naman para makilala ng kaibigan ko. Sandali lang, ha? At si Salud. Narito si Ang ganda ni Dodong, oh. May Teresa, no? kasama. Kahawig niya si Salud. At si Salud. Alam mo, Silmo eh, matagal ko nang niligawan si Teresa. Hanggang ngayon, hindi pa ako sinasagot. Yan ang dahilan, kaya hindi pa ako makapag-asawa. Oh, bakit? Si Dodong andyan. May kasama. Oh, ano Dodong? Kumusta ka? Mabuti. Siya nga pala, si Silmo, kaibigan ko. Siya si Salud. kamusta ka sa loob? Eh, kakain na ba kayo? Oo, pinagmamalaki ko nga rito luto mo eh. Anong gusto mo, Silmo? Kahit na ano, Dong.
Akong bahala dyan. Bigyan mo kami ng gulay, adobo, at kinunot na pagi, yung manghang. O sige, maupo muna kayo at paghahanda ko, ha? Dito na tayo. Sagutin mo lamang ako, Teresa. Hindi ka na magtitinda, tulad nito. Eh, ano naman ang gagawin ko? Magtabas ng tubo. Hoy! Sino tinatawanan nyo? Sino ba kayo? Mga sakadas po, Mang Damian. Mga sakada pala eh. Ba't hindi pa kayo mauwi? Maaga pa listahan bukas ah. Damian, nagkakatuwaan lang kami dito. Baka sila mahuli sa trabaho. O sige, umuwi na kayo. Salod, lista mo muna ito. Bukas na ang bayan. Oo. Mang Damian, tuloy na kami. O sige. Pasensya ka na, Salud. Akala ko nagugulo yung mga yun eh. Pwede ba bigyan mo kami ng baso at mapupulutan? Tahimik kayo! Lahat ng tatawagin kong pangalan. Magsipunta rito. Ikadya Pachalo. Ito po. Arturo Manalo. Po. Abelardo Santos. Po. Aura Nabea. Po. Anong Granil? Ito. Cesar Batumbal. Po. Dodong Dagundong. Po. Donny Pineda. Po. Edmundo Bilalem. Po. Antonio Rios. Po. Federico Ilagan. Po. Nando Cabayan. Po. Lino Balbin. Po. Anselmo Santos. Esther Rutes. Po. Benjamin Dugong. Ikaw, ano pangalan mo? Isa ka? Sige. Ikaw, ano pangalan mo? No, senyor. May asawa? Sige. Ano pangalan mo? Romeo. Isa ka? Sa kabilang bayan. Ano pangalan mo? Selmo Santos. May asawa? Wala. Mawalang galang ho sa inyo. Matagal na ho ba kayo nagtatrabaho dito? Naku, Amang. Dito na nga pumuti yung buho ko eh. Kamusta naman ang buhay dito? Eto, kailangan magsaga tayo magtrabaho para matawid ang buhay ng pamilya. Eh karamihan nga, dito na sila tumanda at dito nila halos nalibing. Saan naman ho ang sementeryo dito sa loob ng asyenda? Dati sa dakong Hilaga. Pero ngayon, wala na. Ginawa ng tubuan ng dakong yun. Ano naman ho nangyari sa mga labi ng mga linibing doon? Wala na. Eh, teka, ba't naman na itatanong? Wala ho. Kasi ho, meron akong kamag-anakan na nalibing dito nung araw. Hindi po! Wag po! Mawa po kayo sa akin! Magandang pumulong kaya ako nagpapahinga! Hindi po! Wag po! Mawa po kayo sa akin! Hindi po! Wag po! Hindi po! Yan ang sinasabi ko, Amang. Ang kahigpitan dito sa loob ng asyenda. Ikataka ako sa inyo. Bakit dito ka nagpupumilit magtabat? Hoy! Kayo dyan! Suma kayo! Pero ito talaga totoo. Dito sa bayan ng Del Pilar, ikaw ang pinakamagandang dalaga. Damian, baka naman kung ano makarating kay Alcalde niyan. Eh, ano kung makarating kay Alcalde? Binata naman ako. Si Salud, dalaga naman. Yung sa bagay, Damian lamang ang taong pinagkakatiwala ni Don Dante. Si Don Dante ang magiging ninong natin pag kinasal na tayo. Salod, nandito na naman kami. Mayroon ba tayong ulam dyan? Oo, marami. Gutom na kami. Hol! Bakit si Salud pa ang tinawag mo?
Hindi ba nakikitang kausap ko siya? Nandiyan naman si Teresa! Pasensya ka namang Damian. Hindi ka namin nakita eh. Anong hindi nakita? Ganyan. Sila mga sakada nagkakatuwang kagabi. Bakit ba gabi-gabi nandito kayo? Kasi ito lang pinakamalapit na karinderya sa tinitirahan namin. Ano? Sige, sumayo! Ganyan naman! Sige, sumayo! Alam niyo ba ang mangyayari kung matapos at balik sa mga sakada? Bakit kaso ang pagkabyo ng tubo? Dahil hindi kaya ng mga labrador natin. At ang isa pa, kung mabalitaan ng ibang sakada na napakalupit ang mga tauhan ko dito sa atin, sino pa babalito para magtawa? Gamitin niyo isip niyo paminsan-minsan. Maghahambog lang kayo sa bayan eh. Gagawa pa kayong permisyo. Ano? Nakatakbo ka, no? Mabuti nga sa inyo. Wala namang kaming kasalanan. Yung mga sakada, ang nag-umpisa. Kilala ko sa kanyan. Mapaggawa ka ng katarataduan. Sabihin mo kayo, pakawalan ng mga sakada. At pabalikin sila sa trabaho. Sige, pasok. Pero huwag kayo magtatagal. Sino mo? Sila sanod. May dala kaming pagkain para sa inyo. Salamat sa Lord. Hindi ka na sana nagabala. Tamang-tama ang dating nyo. Gutom na po. Salamat, Teresa. Sabi ko na ba't hindi mo ko pababayaan? Aba, sinama na ako ni Ate Salud dito Sa Lord, ikaw na sana ang bahala magpasensya sa nangyari sa gabi. Wala naman kayo kasalanan sa nangyari eh. Ang dami nila naman madalas gumawa ng gulo. Ako din inasal sa pagkain mo dito. Pagdamutan mo na Pagdamutan mo, kailangan yan. Ang mga sakada, palabasin mo. Pagkatuloy kayo. Ito ang palapit ng gulungan. Tingnan na sa trabaho nyo. Salud! Ano ginagawa mo dito? Dala ako ng pagkain para sa mga kaibigan ko sa kada. Pepe, ano kasalanan ng tao? Nanggulo ka, Tante. Gulo. Sila ko inaway. Sino kalaban nila? Sinadami ako. Sige, so, tulilang kami. Pepe, bakit sila lang sinuli mo? Hindi pati kaaway. Bakit? Takot kasi niyo dali? Dapat pare-pareho ang tingin mo sa tao. Konting trabaho para kumita, pupunta kay Teresa, kay Salod. At makapag-business, masyado ka naman pakalamiro. Hoy! Kagabi na unaan mo ko. Pero ngayon, pinagandaan na kita. Titingnan ko lamang kung gaano katatagal. Butit narinig ko kayo, Hepe. Narinig niyo naman ang sinabi niya. Hinahamon niya ako. Hindi niyo ba maalis ang pagsabihan? Kung ayaw mo lumaban, humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Ba't ako hihingi ng tawad? Sila naman ang... Talagang nagtatapang-tapangan ka, no? Hindi, Hepe. Nakita niyo naman, hindi nagmula sa akin ang away. Kung sa umpisa pa lang, sinabihan niyo na siya. Hindi na siya nangyari ito. Wala ka nang galang magsalita ngayon. Ginagalang ko ang iyong uniforme.
Pero nakikita ko hindi mo ginagalang yung tungkulin. Talagang hinahamon mo ko, no? Akin ang baril ko. Akin ang baril ko. Ayaw na kitang makita dito sa bahay ng Depilaran. Selmo? Selmo, paano mo ginawa yun? Bakit ninyo kami sinabayaan? Wala namang kabuluhan sa inyong buhay ng isang tao! Ninakaw kayo, Alimbising. Ginagawa ko lahat ang aking magagawa upang mahuli ang pagkatay ng mga ito. Hindi ko magagawa yan sa isang sisap mata lang. Kung gusto ninyong mahuli, ay mahuli mo! Hindi nilig sa kaalaman ng marami. Nakilala mo pumatay sa asawa ko! Alimbising, binabalaan ko kayo. Magbigat ang ibinibintang niyo sa akin. Pati ako, binabalaan mo! Alcalde! Alcalde! Ano ng katarungan? Ang asawa ko ito, mabait at tahimik na mamamayan. At kung may pagkakasalaman siya, yun ay dahil sa pagpapahalagan niya sa kanyang mga karapatan. Bebe, Katarungan! Katarungan ang hinihingi ko, Alcalde. Hindi pag-iiganti! Bebe, alam mo ba kung sino kung patay kay Mang Joaquin? Hindi ho. Ano hindi? Mga tauhan sa asyenda! Minsan na inireklamo na namin sa inyo ang pagbabasta sa asawa ko! Pero pinawalan pa rin niyo siya! Huwag yun yung sukan niyo kumamot ka ganito! Bebe, marami ng sumbong nakakarating sa akin na higit mong pinapanigan ang mga taga-asyenda at taang bayan. Ayoko umira ng ganito. Ikinalulungkot ko sabihin sa'yo na hindi mo nagagampanan ang iyong tungkulin bilang hepe ng pulisya. Walang halaga sa'yo ang kapakanan ng taong bayan. Kaya hindi mo maaaring maalis sa aking isipan na meron kang kinakatigan o kinukuble. Wala ngayon. Hindi ko na kailangan na iyong panunungkulan. Hindi niyo magagawa yan. Ano hindi? Hintay! Disarmahan siya. Pati si Reyes at si David. Hindi na po kayo. At ako na mahala mag-ayos niyan, ha? Nandito ka ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayaw nagtama kita rito? Sinabi mo sa akin yan. Hepe ka pa ng pulis. Etong tanda mo, kahit hindi na ako hepe ng pulis, pag nagkita tayo muli, papatayin kita. Tandaan mo yan! Hindi ko makakalimutan.
Susuko ko sa'yo. Kahit na siya'y tawang ko. Ayoko na may masabi na ako'y kumukupkop ng mga tao lumalabas sa mataas. Antay, ikulong mo yan. Alkalde, kung naman ang reklamo ng taong bayan, masabi ka lang. Telmo? May nagsabi sa akin na hindi ka tumuloy sa asyenda. Nagbakasakali ako matagpuan ka dito. Hindi muna ako sumama sa kanila. Nabalitaan ko nangyari dito kagabi. Kailangan mag-ingat ka. Isa pa, tungkol kay Mang Delphine. Kahit ang tinanggal na siya sa tungkulin, maaari ka niyang gambalain. Kilala ko siya, Selmo. Mapagtanim siya. Salamat sa pagkabahala mo sa loob. Tumawag nga po ng pulong si Chinardo para maming gabi. Kung gusto mong dumalo, sasamahan kita. Baka sakaling matulungan ka niya. Gusto bang maging alkalde ng Del Pilar? Alkalde? Hepe lang ho, tinanggal na ako eh. Basta sa susunod na halalan, ikaw ang lalaban ko bilang alkalde. Wala ko tayong labang kay Alkalde. Masyado ho siyang malakas sa tao. Lalo-lalo na ho sa mga nangyayari ngayon. Mahina ka talaga. Paano mananalo isang tao kung... Naintindihan ko kayo. Kumuha ka ng mapapagkatiwalaan tao. Kumari, lalabas ng asyenda. Halika kayo sa loob. Tuloy kayo. Magandang gabi po, alkalde. Magandang gabi po rin. Magandang gabi po, Alcalde. Inaamin ko na naging malaking kasalanan ko ang pagbibigay luwag sa mga taga-hasyenda. Inabuso nila ang pagbibigay ko. Ninombrahan kong hepe si Delphine dahil sa rekomendasyon ni Senyor Dante. Ngunit, ano nangyari? Ang mga pangyayari nito mga nakarang araw ay hindi ko napalalampasin. Oo nga, malaki ang naitutulong ng hasyenda sa munisipyo. Ngunit hindi ko ipagpapalit ang karapatan ng taong bayan sa salapi na ibinibis ng hasyenda. Alam niyo naman na sa hepe ay tinanggal ko na sa kanyang tungkulin dahil sa nagiging malapit siya sa mga taga-hasyenda. At ang ipapalit ko sa kanya ay sa enteng na matagal nang nanunungkulan dito sa ating bayan. Gusto kong ipamalita ninyo na kailangan ko ang 3 taong ipapalit sa mga pulis na sumama kay Delphine.
mahirap magparatang. Wala tayong sapat na katibayan upang iugnay ang mga taong pinaghihinalaan natin. Dahil sa mga taong napatay, ay hindi natin kilala. Hindi sila taga-hasyenda at hindi pa rin taga rito sa bayan. Maswerte pa rin ako. Marahil ang balang ukol sa akin ay siyang pumatay kay MJ. Alkalde, nandiyan po si Salud, yung pamangkin nyo. Sige, patuloyin siya. Parang alkalde, hindi na kami magtatagal. Kami na ang bahala sa munisipyo. Sige, ikaw ang bahala. Sige, Alkalde. Salamat. Magandang araw po, Chong. Kasama ko na ako pinatatawag niyo. Si Selmo. Magandang araw po. Kaya kita pinatawag dahil sa gusto kitang pasalamatan sa ginawa mong pagtulong sa akin. Walang bagay ho yun. Alam mo, maupo kayo. Pinag-isip mo ko, Selmo. Ang sabi mo sa akin, ikaw ay isang sakada. Pero magaling kang gumamit ng barel. Natutuwa ako sa isang taong marunong sa mga sandata. Maiba ako. Kung sakaling magkakaroon ka ng pangangailangan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Kung meron ako magagawa, hindi ka magdadalawang salita. Salamat ho. Salud, ikaw ang mainom, Selmo. Huwag na ho, alkalde. Sa palagay ko kailangan niyo muna magpahinga. Hindi. Kayang-kaya ko ito. Siya nga naman ho, Chong. Kailangan na ho na magpahinga. O di, kayang bahala. Sige ho, aalis na ho kami. Sige ho. At huwag mong kalilimutan yung sinabi ko sa'yo. Oo. Alkalde. Tungkol ho dun sa nabanggit niyo kagabi. Ano yun? Na nangangailangan kayo ng mga pulis. Gusto mo maging pulis? Kung maaari ho sana. Ikaw ay hindi taga rito? Kilala ka nila bilang isang sakada? Sa tingin ko, mabibigyan kita ng pwesto. At ang pwestong ibinigay sa akin ng alkalde ay ang pagkahepe ng pulisya ng bayan ng Del Pilar. Ngayon ay nasa wasto akong kalagayan upang matulungan. Hindi lang ang mga taga-bayan, kundi ang mga kapwa labrador natin ng araw sa loob ng hacienda. Dahil pinangangako kong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Malaking bagay ang nagawa mo, Selmo. Ngayon, medyo tahimik na ang bayan. Saka wala na yung mga dating hambog sa asyenda. Ay, bakit no? Ba't hindi ka nagtatabas? Kilala mo naman ako eh. Hindi ako sumasalungat sa ait ng hangin. Basta ako magtatabas sa asyenda. Sa init ng araw, maaari namang hindi. Salud, kamusta si alkalde? Tatlong araw ko lang din nagdadalaw. Mabilis ang pagaling niya. Nakabukas sa makalawa ay makababalas ng bahay. Tapos sila ko nga sila ng gabi. Kaya masasiling sila kumusta mo siya. Sige, nakasama pa ako sa loob eh. Selmo, kaya na. Gutom na ako. Ikaw pa lang pumalit sa akin. Nung dumating ka rito sa kalamang sakada. Ngayon happy ka na. Ang laki ng asenso mo. Di ba sinabi ko sa'yo, na pag nagkita tayo muli, papatayin kita.
Magandang magawa, Epe. Magandang umaga naman. Si Senyor Dante nandiyan ba? Sandali lang, tatawagin ko. Mr. Davis? Sandali lang ho, Mr. Davis. Yes? Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako ho yung batang tinulungan niyo harap. Ako ho si Pepe. Pepe? Ay. The son of Basilio? Pepe. It's been a long time. But I knew you'd come back. Along come Papalika. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo para sa akin ng araw. Don't worry about it. I'm just so glad to see you again. And the chief of police at that. Ako ang bahala, Pepe. Nobody will know. I have to go now, Pepe. Andiyan na mo siya, Epe. O, Epe! Mabuti naman pinulakan mo ang aking anyaya. Ayun na sa loob. Yeah, paglabas mo kayong mainom. Maupo ka, Epe. Siya nga pala. Binabati kita sa pagkakapatay mo sa dating Epe. Alam mo, marami ng pang-abusong ginagawa rito niyan. Pati na asyenda pinipirwisyo. Hindi ko alam na pati pala kayo'y kanyang ginagambala. Kaya kita pinatawag, Hepe. Gusto ko magkakilalanan tayong mabuti. Ang asyenda at ang bayan ng Del Pilar ay isa. Gusto kong magkaroon ng matibay na ugnayan ng asyenda at ang munisipyo. Hindi naman siguro masama na sasabihin ko sa iyo na maraming nagagawa ang asyenda sa bayan ng Del Pilar. Una, ang buwis na binabayad ng asyenda sa munisipyo ay kinabubuhay ng bayan. Pangalawa, ang kaunlaran tinatamasa ng bayan ay maaari ding manggaling sa asyenda. Alam namin lahat ng sinasabi mo. Ang buwis at ang pag-uunlad ng bayan. Pero meron kayong isang nakalimutan. Ang pinakamahalaga sa lahat. Pinakamahalaga? Ano yun? Ang tao. Lalo na ang mga nasa loob ng asyenda. Anong pag-unlad ang matatamasan nila kung unti-unti silang sinasakal sa taas ng tubo ng kanilang pagkakautan? Pag-unlad ba ang parusahan sila na parang hayop? Kung hindi sila nakakatupad sa kanilang pangako magbayad? At yung pinagmamalaki mong buwis, hindi ba yun ay nanggaling sa pawis ng iyong mga labrador? Bakit pati ang nangyayari sa loob ng asyenda binabanggit mo? Sa bago-bago mo lang manungkulan marami ka nang nalalaman? Kung magsalita ka, para kang tubo sa lugar na ito. Ikaw na rin ang may sabing ang asyenda at ang bayan ay isa. Kaya lahat ng nangyayari dito ay dapat kong pakialaman. Lalong-lalo na kung may sumbong sa akin. Pepe,
Kaya kita pinatawag. Upang, kaya mo ako pinatawag para mahikayat si panig ninyo. Katulad ng dating hepe, hindi ba? Masama bang maging magkaibigan tayo? Kaibigan, maganda pakinggan. Huwag lang gagamitin sa pansariling kapakanan. Sino ka para magsalta ng ganyan? Alalahanin mo ako si Don Dante Fernandez, ang mayari ng asyendang ito. At kung hindi dahil sa asyendang ito, wala ang bayan ng Del Pilar. Diyan ka nagkakamali. Walang tao maaaring makapagsabi na sila nakapagbibigay ng buhay sa kanyang kapwa. Ikaw ay nabubuhay dahil sa mga labrador. At kung wala sila, wala ka rin. Wala na siguro tayong dapat pag-usapan. Palalabasin po natin ng asyenda ang taong yan. Ayokong taga-asyenda maging kalaban. Damian. Alam niyo ho, Mang Tasyo, ang inyong kaso ay nasa piskalya na. Baka ho maglipat linggo lang, maisampa na. Huwag ho kayong masyadong mag-alala. Salamat po. Salamat. Sige ho. Excuse me, I would like to talk to the chief. Si Hepe? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Importante lamang. Sandali, Hepe? Nandyan yung Amerikanong laseng ng tiga-asyenda. May kailangan yata sa'yo. Importante raw. Papasukin mo. Iwan mo kami, Rivera. Maupo kayo, Mr. Davis. Jefe, may importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun, Mr. Davis? Kasi, ganito. May tatakas sa hacienda. Mamayang gabi. Tulungan mo sila. Pepe, please help them. Maraming salamat, Hepe. Kung hindi dahil sa iyo, patay na kami lahat. Ayun na, mga kasama. Sandali lang, At kailangan nyo pang umalis. Higit na makakatulong kayo. Kung titistigo kayo laban sa mga taon ng Don Dante. Ako, Hepe, parang walang awa. Ayaw natin tumistigo. Pabayaan mo na lamang kami makalagay sa lugar na ito. Kung titistigo kayo, makakatulong kayo sa inyong mga kasama. Na matagal na nakatanikala sa lupa ng asyendang ito. Gusto ko man tumistigo, Hepe. Hindi ko magagawa. Ang unang tungkulin ko'y pangalagaan ng aking pamilya at itong mga kapitbahay ko sumama sa akin. At saka, kilala mo naman ang mga galamay ni Don Dante. Hindi natin alam kung saan naroon. At hindi natin kilala kung sino. Kaya, ipagpatawad mo, Hepe. Pabayaan mo na kami makalayo dito. Tayo na, mga kasama. Ano ang kinalabasan ng ibig?
Alam niyo, Stan, matagal ng panahon ng mga labrador sa asyenda ay napapatay ng mga gwardiya kung gusto nila tumakas. Yan naman ay karapatan ng mga labrador. Lalo na kung di na nila natitiis ang pamamalakad ng asyenda. Kagabi, nabaliktad ang pangyayari. May kinalaman ka ba sa nangyari? Galit na galit daw si Senior Dante. At isa pa siya mo. Dumating sa aking kaalaman na pinahanap ni Senior Dante yung dalawang paupahang mananalita. Yung tinatawag nilang Marcang Bungo at si Pepe Caluete. Mapanganib yung dalawa na yun. Kaya mag-iingat ka. Silbo, kala ko hindi ka na namin makakasalo sa pagkain eh. At isa pa, kanina pa may nagmamaktol dito. Tinatanong mo pa si Salod. Dodong, ang dak nagmamaktol. Ngayon, hindi na. Pero kanina, hindi ko pa dumarating. Well, diba, tumigil na kayong dalawa. Kanina pa kayo ah. Salod, labas mo naman yung tinago mong ulam para kay Silmo. Wala akong tinatago. Hindi ka pa magagalit. Eh, dumating na nga yung hinihintay mo. Ay, nako. Mahirap talaga maging babae. Alam mo, Selmo, mahusay ka sa lahat ng bagay. Pero hindi mo naiintindihan ang mga babae. Kasi, mahirap maging babae. Hindi nila masaging damdamin nila. Wala silang magawa, kundi maghintay, umasa, na mapansin, napupusuan nila. Eh, bakit? Ang tagal ko nang sinabi siyo na malaki ang gusto ko siya. Hanggang ngayon pa ko sinagot. Ano? Ikaw? Eh, di magpulis ka muna. Gaya ni Silmo? Oo. Salod, pulis na si Silmo. At hindi pa. Ano pa, Mari? Ano pa, Mari, ang sinasabi? Alam kong maiibigan niyo ang kanyang ugali dahil na bukod sa maganda, siya'y maalalahanin at masipag sa mga gawaing pambahay. Nakita mo na, Mari, mahusay mamili si Pepe ko. O ano pa? Ano pa sinasabi ko sa kanya? Nagkasundo kami magpakasal. Ay, magkakasal na pala. At ang magiging ninong namin ay si Arca. Arca, di pa pala magiging ninong nila? Napakaswerte ng anak mo, si Mari. Ang nagmamahal ninyong anak. Manwari, ngiti ang kanyang tadhana. Sana ay mabigyan niyo ako na ako bago lumipas sa isang taon. Sana ho, Alcalde. Ano sir mo? Sana'y huwag kang tumulat sa akin. Nung araw, ako pinakamagaling na lalaki rito. Pero buhat na mag-asawa ako, singinay na ang pinakamagaling. Mga kasama, magsikain na kayo! Magsipo kayo! Dito tayo.
Alkalde! Epe! Bakit hindi man lang niyo ko kinumbida? Ako ba naman ay hindi na isang mamamayan ng Del Pilar? Senyor Dante, ang isang kasalan na hindi pinangungumbida, lahat ng kaibigan ay inaasahang dumalo. Kung sa bagay. Kaya ako naman dinala ang iba kong mga tauhan. At ang aking kaibigan na si Markang Bungo. Palagay ko naman, Alkalde, kilala mo siya. Siya nga pala, Bungo. Gusto ko naman batiin mo ang ating hepe at ang kanyang may bahay. Binabati kita, Epe. Sayang. Sayang at hindi ako nakapagdala ng kahit anumang higa. Pero nabalitaan ko, mahusay ka raw gumamit ng bahay. Kung ipahintulot mo, Ano, hepe? Hindi ka ba nasiyahan sa pinakita ng aking kaibigan? kung tapos na ang iyong kaibigan sa kanyang palabas, maaari na siyang makalis. Dahil hindi ito isang tangalan, kundi isang handaan dapat igalang. Ang ibig mo sabihin hindi ka namin ginalak? Ganun na nga. Ba, ininsulto mo kami ng kaibigan ko. Ang gusto mo sabihin mga bastos kami? Ikaw may sabi niya. Tama ang sabi nila sa akin. Mahusay ka. Pero hindi kita mailagay. Parang nagkita na tayo. Kaya lamang hindi ko mailagay kung saan. Pero hindi bale. Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit ako naparito? Kamag-anak ko ang dating hepe ng Del Pilar na pinatay mo. Kamag-anakan? O inupahan ka? Ikaw na ang bahala mag-isip. Pero kailangan patayin kita. Huwag ka mag-alala. Hindi pa ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon na malasap ang tamis ng pulot ka. Kahit sang gabi man lang. Pagkat bukas, byuda na ang asawa. Iintayin kita sa plaza. Pag hindi ka nagpakita, bababa ang lahat ng tauhan ko sa buko. At ipinapangako ko sa'yo, susunugin ko ang buong bayan ng Del Pilar. Hanggang bukas. Selmo, pupunta ako ng komisara. Kinakailangan makahingi tayo ng tulong. Huwag na, Alkalde. Kahit na ano mangyari, hindi madadamay ang bayan ng Del Pilar. Ako lang ang kailangan niya.
Selmo, hindi kita matarok. Ang iyong pagkatao at ang iyong kalooban ay biglang nagkaroon ng taping. Kaya't hindi kita maintindihan. Ang tanging natitiyak ko ay hindi ka pang karaniwang sakado lamang. At ang mga nagdaang pangyayari ay nagbibigay din dito. Hindi ko tuloy matiyak kung ang pangalan mo Selmo. Kung saan ka nanggaling. Kung ano talagang ilayunin. Tulad ngayon, ang pagkakasupit mo sa imbarel. Lahat ng bagay na gumagambala sa akin. Kung mahal mo ako, tatapatin mo ako. Napakabilis ng mga pangyayari na kahit ako hindi ko inaasahan na ito'y maganap. Oo, nagpanggap ako. Hindi Selmo ang aking pangalan. Ngunit ang lahat ng yan ay may kadahilan. Kung papala rin ako, matutulungan ko ang mga taong matagal nang naghihirap at inaapi. Kaya kailangan harapin ko ang taong yun. Ngunit ang lahat ng ito ay walang katiyakan. Natatya ko, mahal kita sa loob. Alcalde, pababayaan niyo ba si... Wala akong magagawa. Si Selmo mismo ang nagpasya sa bagay na ito. Alam ko na! Nailagay na rin kita. Kung hindi ko pa nakita nakasukbit sa kaliwa ang baril mo hindi ko pa maaalala. Pepe Kaliwete! Alcalde! Pakinig ka mabuti! Alam ko magtataka ka! Sasabihin ko! Alam mo ba kung sino itong hepe ng inyong pulisya? Pepe Kaliwete! Isa lang ang uri ng ating gawain!
Alam mo ba, pinunta kita sa Barrio Boran. Pero hindi kita inabot. Maraming kasamahan ko napatay mo road. Ngayon ay nagkita rin tayo. Ngayong nasakyan, naniniwala ako na ikaw ay pinanganak ng pa rin sa iyong Panginoon Ama. Magkikita pa naman tayo. At baka sa ibang araw, mabaliktad ang pangyayari. Maaring ikaw naman ang sumuko sa akin. O kaya hindi na dumating ang araw na yun. Sigil mo pala, Steve. Ang galing sa baril. Ang bilis. Oo, kitang-kita ko. Talaga. Ngayong alam niyo na ang tunay kong pagkatao. Ako'y nagbibigay sa akin tungkulin. Bakit naman? Ako'y nagpanggap, alkalde. Yan ba'y matatanggap niyo? Kung prinsipyo din lang ang pag-uusapan, sasabihin ko sa'yo, ang tunay na diwa ng katarungan ay hindi ang walang alinlangang pagsunod sa batas. Kung ikaw ay aming pababayaan, ay hindi namin sinusunod ang tunay na diwa ng katarungan. Kaya, ibig naming manatili kang hepe. Maraming salamat, alkalde. Salud. Sa. Gusto ka, Pepe? Pepeng Kaliwete. Matagal na kitang pinahanap, ah. Narito ka lang pala. Tama sabi. Yung napakalapit ay napakahirap makita. Tulad ng tungkil ng ilong. Ito yung Pepeng maliit ka pa lamang yung nakapatay ka na ng isang ito. Bakit ka bumalik? Para magiganti. Ngayong alam mo, nasa na asawa ko. Huwag kang mainip. Makikita mo rin siya.
Natatandaan ba ang ginawa mo sa akin ng kasal mo? Bakit hindi mo putok? Ibuto mo! Pag pinutok niya! Huwag kang maniwala sa kanya! Lumabas ka, Pepe! Maski hindi ka lumabas sa kanya, papatayin ka niya! Lumabas ka! Pwede rin si Dante! Lumabas ka! Bakit hindi mo putok? Ibuto mo! Itigil niyo yan! Itigil niyo yan! Dahan-dahan ang pagsihit. Dahan-dahan. Para makanyakit. Hayop ka! Hayop ka! Tutunogin ko ang kamang mong ipinagmamalaki. Wala nang maniwala sa'yo. Talagang hindi kita pinatay. Ngayon, patas tayo. Bibigyan kita ng pagkakataon para maisakatuparan mo ang matagal mo nang inahangad ang paghihikan din. Sa huling araw ng tabasan, bibigyan kita. Kakailanganin mo yan. Sa huling araw ng tabasan. Mr. Davis, kailangan makagawa tayo ng paraan para makaharap ng dati. Pero paano? How can I do that? Kilala niyo siya sa puto sa kanyang pagkabata. Paniniwalaan niyo kayo patuloy sa usap sa kanya. That's the problem. It's so hard to get him to back down from anything. Magandang araw po. Candida? Sir Davis? Candida. Well, I thought I'd never see you again. You haven't changed much. How are you? Salute, this is Pepe's mother. Salud? Opo. Salamat po, Inay. Kamusta ka, Pepe? Mabuti pa humaupo muna kayo. Ang masamang balita ay mabilis laganap nito. Sorry, Canada. It hurts me to tell you, but Pepe's hand is a real mess. Most all the bones have been broken. Hinamog niyo siya sa huling araw ng pagkasama. Sa makalawa ng bulan. Paano ang gagawin ko para huwag mong tanggapin ang hamon ni Dante?
And if he forces himself to use his broken left, he'll never be able to use that hand again. What's more, hindi niya matatalo si Dante with his left, nor can he beat him with his right. Either way, he's a dead man. Ang walang galit sa'yo, Pepe! Ako, 10 na aking mga kasama, ay naparito upang kausapin ka. Ay sana paunlakan mo aming kahilingan. May paglilingkod ko sa inyo, Mang Sigro. Nang kailangan ka namin, ay walang alinlangan tinanggap mo ang pagkahepe. Dahil dyan, ay kumilala kami lahat ng utang na loob sa iyo. At magbuhat noon, ay marami na rin tangalin ang iyong dinaanan. At nito huli, labis na ang pahirap ang dinanas mo. Ibig namin paalala sa iyo na ikaw ay mayroong tungkulin sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Labis-labis na ang nagawa mong kabutihan sa amin. Kaya alalahanin mo naman ang kapakanan mo. Masakit sabihin, Pepe. Ngunit ang ganyan ang kalagayan ng iyong kamay ay wala kang magagawa. Kaya kami ay nakikiusap sa iyo na huwag mo nang harapin ang iyong kalaban. Mahal ka namin, Pepe. Totoo yan, Pepe! Lisanin mo na ako, Pepe! Kaya nakikiusap kami, Pepe, na lisanin mo na ang bayang ito at magbagong buhay ka sa ibang lugar. At umasa ka ang lubos naming pasasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong pagkabahala. Dito din na kami, Pepe.
Pepe! Tuloy kayo! Tuloy! Magpapaalam na ho kami, Alkalde. At maraming salamat sa tiwalang pinagkaloob niyo sa akin. Masama man ang loob ko na makita kayo umalis. Nagsisihan na rin ako sapagkat sinunod niyo ang payong taga Del Pilar. Hindi karuwagan ang umiwas sa kapahamakan. Chong, maraming salamat ho sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Sana'y samahan kayo ng magandang kapalaran. At huwag niyong kalilimutan na ipabalita sa akin kung nasaan kayo at kung ano inyong kalagayan. Paano, Alkalde? Tutuloy na kami. Magpapaalam na ho kami sa inyo, Mang Isidro. Aling Goring, Aling Bestra, Aling Nena. Sige, Pepe. Huwag mo sanang kalilimutan ang sinabi namin sa'yo. Mahal ka namin lahat at mananatili sa aming isipan ang nagawa mong kabutihan para sa amin. Maraming salamat ho, Mang Isidro. Sige ho, Aling Bestra, tuloy na kami. Kaya paglalakbay, Hepe! Mabuti naman sinunod mo ang pahay ng mga taga rito. Masarap ang mabuhay, hindi ba, Hepe? Mabuti ng buhay na bandado. Kesa patay na kinararangal. Pepe, umalis ka na. Huwag mo silang pansinin. Tayo na, Pepe. Senyor Dante, si Pepe ay iniwasan ka nang dahil sa pakiusap ng taong bayan. At yan, hindi dahil sa anumang bagay. Alkalde, binigyan pa ng magandang dahilan ng pag-alis ng inutil na yan. Ngayon wala na si Alkalde. Magtulungan tayo sa pangangalaga ng kapayapaan ng bayan. Ayun si Damian ah. Gawin mo, Ebe. Kung gusto kong wasakin ang kinabukasan ng bayan, si Damian ang gagawin ko, Hepe. Hindi ako baliw, Senyor Dante. Aba! Nag-iba ka ng isip ah. Talagang gusto mo mamatay sa bayang iyong kinagisnan, ha? Pagbibigyan kita. Pepe, hindi mo na kailangang harapin siya. Nagpautos na sa kabusera. Anumang oras maaaring dumating ang tulong. Wala ng kabuluhan ang lahat ng nagawa ko kung di ko siya harapin, Alkalde. Ano ba, Alkalde? Malis ka na riyan. Baka gusto pang mapasama sa libingan. Alkalde, habang naririto ako pa rin ang hepe ng pulisya.
Hoy, huwag mo ko takutin. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo akong takutin eh. Hindi mo magagamit yan. Ba't dati ng kamay mo eh? Alam ko,